May bago akong i-share sa inyo ngayon guys at trending ito sa social media at nakikita ko piniflex ito ng mga sikat na vlogger at syempre na-intriga ako kaya sakto meron nagtitinda dito sa amin malapit lang kaya tinikman ko siya guys at masarap nga siya at nakakabusog kaya hindi rin tayo pahuhuli dyan, gagawa din tayo ng sarili nating version kaya wag na nating patatagalin yan, tara umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin yung ating dough, yan dito sa ating mixing bowl ilagay lang natin lahat ng ating mga dry ingredients. Dito guys, bali straight method yung gagawin natin dito, kumbaga paghalu-haluin na natin lahat tsaka natin siya mamasahin. Hahaluin lang natin yung mga dry ingredients natin, tsaka natin ilagay yung ating tubig or yung ating water. Normal water lang ito guys, hindi siya mainit, hindi siya malamig. Ito guys galing dun sa water dispenser lang. Then i-mix na natin ito, yung ating dough hanggang sa wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Dito guys ay pwede tayo mag-adjust dito. Kung nakikita nyo medyo dry pa yung inyong dough, pwede kayo mag-add ng water. Kapag, basta pag nag-add kayo ng liquid guys, yung pakonti-konti lang hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Ayan, nilagay ko na rin pala yung ating shortening or yung ating lard. Pwede rin po kayong gumamit ng butter, pero itong recipe na ito guys, pang bakery style ito, kaya hindi siya ganun kamahal yung mga ingredients natin dito. At nakikita kong dry pa yung ating dough, kaya nag-add pa ako dito ng 2 tablespoon ng water. Ayan, ganito lang din yung gagawin nyo guys. Kapag nakikita nyo ganito pa siya ka-dry yung inyong dough, pwede po tayo mag-add ng liquid or ng water ng pakonti-konti lang po hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Hindi po kasi tayo pareho-pareho ng flour na ginagamit. Merong flour na matakaw sa tubig, lalo na kapag bread flour yung gagamitin natin guys, matakaw po talaga siya sa tubig. Then ito, nilipat ko lang siya dito sa ating working area. Then imamasahin na natin ito guys hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Pwede po kayong gumamit ng stand mixer or ng hand mixer kung meron kayo pang dough hook. Pero ito guys, hindi naman ito klase ng sticky na dough, kaya pwede natin siyang masahin mano-mano. Pero kapag maramihan yung gawa nyo, ayan, pwede kayong gumamit ng stand mixer or kung ano man yung available na machine sa inyong kitchen. Minasa ko pala ito guys ng around 20 minutes, pero depende po yun kapag mabilis po kayo magmasa, madali din pong kuminis yung inyong dough. Then gagawin naman natin ngayon yung window pane test na lagi natin ginagawa. Stretch lang natin yung ating dough at kung kaya natin siyang panipisin na hindi siya napupunit, ayan, ibig sabihin matibay na yung ating dough, ready na siya para sa unang alsa or sa first proofing. Tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap at paalsahin lang natin ito ng mga 40 to 45 minutes or hanggang sa magdoble lang siya ng size. Ayan. Then after 45 minutes, ito na yung ating dough. Ayan, dumoble na siya ng size. Hahatiin lang natin ngayon yung ating dough ayon sa gusto nating laki ng ating pizza burger. Dito guys, gumawa ako dito ng isang 10 inches na burger bun. Ayan, malaki yun guys. 10 inches kasi nga, yun yung gagawin natin ng pizza burger. Then gumawa din po ako yung maliliit na yung regular na burger buns. Ang timbang pala ng ating dough dun sa gagamitin nating 10 inches na baking pan ay 500 grams. Din dito naman sa ating regular burger buns, ayan, bali 80 grams yung bawat isa nito guys. Gaya ng sinabi ko guys, depende po sa inyo kung gaano po kalaki yung gusto nyong gawin. Yung nakikita ko kasing nagbebenta dito guys, banda sa amin, bali 9 inches lang yung laki ng kanilang pizza burger. Dito sa akin, ayan, nilakihan ko siya ng konti kasi para marami tayong mailagay na toppings dun sa ibabaw ng ating burger buns. Ayan, pagkatapos natin siyang hatiin, bibilogin lang natin ito guys. Kailangan lang hangin na natrap sa loob. Then tatakpan ko lang ito, then rest natin siya ng 10 minutes. Same lang din dito guys sa 500 grams natin na dough. Ayan, kailangan na i-seal natin yung likod ng ating dough para smooth yung ating tinapay. Kailangan din po walang hangin na natrap sa loob para maganda yung texture niya kapag i-bake na natin siya. Hindi yung pagka may nakita kayong tinapay guys, kapag hinatin nyo siya may butas siya sa loob. Yun yung mga hindi natin na-roll na maigi habang ginagawa natin yung dough. Then after 10 minutes guys, ayan, na-rest na natin ito. Ipa-flatten lang natin yung ating dough. Ayan, ito na yung shape na natin siya pa yung parang burger buns na. Ayan, binilog ko lang din siya ulit guys. Nire-roll ko lang siya ulit guys hanggang sa natanggal natin yung mga air packet na nakatrap sa loob. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Then, ipa-flatten lang natin siya guys para hindi siya yung bilog na bilog talaga. Kailangan medyo flat yung ilalim ng ating burger buns. Ang alam ko guys, meron din nabibiling molder na pang burger buns. Ayan, meron yung sa mga baking store. Then, ayun, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap. Then, i-rest lang natin siya or paalsahin lang natin siya ng mga 40 to 45 minutes. Same lang din dito sa 500 grams na dough natin guys. Ayan, ipipress lang muna natin siya para maalis yung mga
gases sa loob ng ating dough. Then, gumamit na ako dito ng rolling pin kasi medyo malaki siya guys. Mahirapan tayong i-flatten siya. So, gagamit tayo ng rolling pin. Paninipisin lang natin ito ng konti. Siguraduhin po natin na walang mga air pocket sa loob ng ating dough para maganda po yung kalabasan ng texture niya. Ayan, ito na yung ating baking pan guys. Nagbrush lang ako dito ng shortening or lard. Then, naglagay ako ng baking paper sa ilalim. Ayan, pero pwede naman kahit wala ng baking paper. Ayan, ipa-flatten lang din natin siya ng konti guys para hindi siya ganun kaumbok. Then, palasahin lang din natin ito ng 40 to 45 minutes. Tatakpan natin siya ng cling wrap para hindi siya mag-dry. Then, ito na siya guys. Ayan, full fruit na ito. Ayan, makikita natin pag ugain natin yung ating baking tray. Ayan, nag-jiggle-jiggle yung ating dough. Ibig sabihin, maganda yung alsa niya. Then, ito din yung ating pang pizza burger na buns. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes. Itong ating burger buns. Then, doon naman sa ating pang pizza burger, umabot ito ng 23 minutes guys, yung pang pizza burger. Kasi medyo malaki yun, kaya extend ng baking time. I-brush lang natin ngayon ng melted butter yung ating burger buns after natin siyang malabas sa oven. And ito naman yung ating pang pizza burger. Ayan, ganito lang siya. 23 minutes lang ito guys. Pwede, pero depende po yun sa inyong oven. Basta hanggang sa magiging ganito lang yung kulay ng ibabaw ng ating tinapay. Pwede na yan kapag nag-golden brown na siya. Then ayan, tatanggalin lang natin siya ngayon dito sa kanyang baking pan. Papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kalambot yung ating burger buns. Ito guys, pwede kayo mag-add dito ng sesame seeds bago nyo siya i-bake. Ayan, mag-brush lang kayo ng konting water or sprayhan lang siya ng water para dumikit yung sesame seeds. Pero sa akin guys, okay na ito. Ayan, papakita ko lang yung texture sa loob ng ating burger buns. Ayan, sobrang moist yung loob ng ating tinapay at napakalambot niya guys. Ayan, nakikita nyo naman kung gaano siya kalambot. Pwede nyo na itong gamitin kapag gumagawa kayo ng mga burger o kung magne-negosyo kayo ng mga burger at saka simple lang naman yung mga sangkap nito. Ito naman yung 10 inches natin na burger buns. Ayan, napakalambot at napaka-moist din niya sa loob. Hindi ko na siya nilagyan ng melted butter guys kasi maglalagay naman tayo mamaya ng pizza sauce sa ibabaw. Ayan, din hahatiin lang natin ito. Nahihirapan pa akong hatiin siya guys kasi sobrang lambot niya at kakabake lang niya. Maganda ito guys kapag gumawa kayo, gawin nyo siya sa gabi, then kinabukasan nyo na siya gagamitin para firm na yung loob ng ating tinapay. Ayan, napaka-moist at napakalambot din ang loob niya guys. Set aside na muna natin ito. Then next naman natin gagawin yung ating pang burger na patty. Ayan, paghahaluin lang natin yung salt at saka pepper lang yung nilagay ko dito guys at saka garlic powder. Ayan, then hahaluin lang natin ito. Ang gamit ko palang meat dito guys ay beef. Pwede kayong gumamit ng pork pero masarap guys kapag beef yung gagamitin natin. Basta yung magandang quality ng meat. Ayan, sa grocery ko lang ito binili guys. Masarap siya. Dapat yung mataas yung fat content niya para juicy siya guys. Then ayan, dito ko lang din siya nilagay sa pinag-bake natin ng pizza burger kanina. Yung 10 inches natin ng round pan. Ayan, dito ko lang para same yung laki nila. Pero liliit pa kasi ito guys kapag naluto na siya. So, kailangan mas malaki dun sa 10 inches yung patty natin. Para sakto lang dun sa laki. Pero okay na yun guys. Wala namang problema. Ito pala yung ating pang pizza ito guys sa ibabaw. Ito may pepperoni tayo dito. May bell pepper. May pineapple slice. May white onion. Then kailangan din natin ito ng mozzarella. Then ito naman yung pang burger natin. Ayan, meron tayong whole pickles dito guys. Pwede kayo gumamit ng fresh cucumber. Then meron tayong lettuce, white onion at saka tomato. Then meron dito tayong cheese dito. Yung mumurahin lang ito guys. Ayan. Ang next naman natin gagawin yung ating pizza sauce. Ayan, napakasimple lang din itong sauce natin. Ayan, tomato sauce lang ito guys. Then nag-add lang ako dito ng 1/2 teaspoon ng oregano at saka ng salt. Ayan, i-mix lang natin ito, then set aside lang muna natin siya. Then next naman natin gagawin yung ating pang burger na sauce. Meron tayo dito grated white onion. Ayan, 1/2 tablespoon lang ito pero pwede nyo siyang dagdagan. Then meron tayo dito mayonnaise. Ayan, ito lang yung binili ko guys. And isa lang kasi ito kaya nag-add pa ako dito yung parang pang Japanese mayo. Yung nabili ko lang ito sa grocery, ayan. Pero pwede namang na mayonnaise lang yung gagamitin nyo dito. Naubusan lang kasi ako, kaya ito yung ginamit ko. Isunod na rin natin yung ating mustard. Ayan, marami tayong makikita dito sa mga grocery natin. Ayan, sa Shopwise ko lang ito binili, guys. Mura lang naman ito, guys. Wala pa itong 200. Nasa 160 something lang ata ito. Ayan, kailangan din natin dito ng sriracha or ng hot sauce. Pero kahit anong brand naman ng hot sauce pwede, guys. Kung wala po kayong hot sauce, pwede rin po yung ketchup yung gagamitin natin dito. Pero matamis kasi yung ketchup, guys. Kaya hindi ko siya ginamit. Pero pwede naman,
kung pangbenta natin o pang negosyo natin, pwede naman yung gamitin natin guys para makatipid syempre tayo sa costing. Then naglagay ako dito ng salt. Hahaluin lang natin ito hanggang sa ma-mix lang siyang maigi. Then iset aside na muna natin yung ating mga sauce. Balik tayo dito sa ating burger buns. Ay, nag-brush lang ako dito ng soft and butter guys. Bago natin siya i-toast sa kawali. Ayan, then nagpainit ako dito ng kawali. Ito-toast lang natin siya ngayon hanggang sa golden brown lang siya. Ayan, kapag ganyan na siya guys, na golden brown na siya, pwede na ito. Tanggalin na natin siya ngayon dito sa ating kawali. Then same lang din procedure dun sa alahati natin na burger buns. Then dito pa rin sa ating kawali, naglagay ako ng butter. Dito pa rin natin lutuin yung ating burger patty. Ayan, nilagay na natin siya guys. Lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown lang siya. Itong burger patty natin guys, pwede natin siyang timplahan na. Then stock lang natin siya sa freezer. Then magluto na lang tayo kapag gusto na natin kumain ng burger. Then ito guys, naglagay ako dito ng burger sauce kanina, yung ginawa natin. Para mas juicy yung ating burger patty. Ayan, then babalik ka rin natin ito ngayon. And ayan, kapag luto na yung both side ng ating burger patty, naglagay na ako dito ng cheese. Ayan. Pero yung cheese guys, hindi ko alam, hindi siya magandang klase kasi hindi siya nag-melt. Kaya ganun lang siya. Then naglagay na ako dito ng burger sauce dito sa ating burger buns. Ilagay na rin natin yung ating mga pangpalaman. Ayan, ito yung lettuce natin. Ayan, chinap ko lang siyang maliliit guys kasi kapag buo natin siyang ilalagay, hindi siya pantay kasi yung bandang puno manipis na yun. Then naglagay na ako dito ng tomato. Dapat manipis lang din yung paghiwa natin. Then sinunod ko na rin yung ating pickles. Again po, pwede po kayong gumamit ng fresh na cucumber. Then ito naman yung ating pang pizza. Yan yung ibabaw, nilagyan ko na siya ng tomato sauce or yung ating pizza sauce na ginawa natin kanina. Isunod na rin natin yung ating mozzarella. Ayan guys, kung namamahalan po tayo sa mozzarella, pwede po tayong gumamit ng ibang cheese. Yung mga quick melt na cheese guys, ayan, pwede din yun. Nilagay ko na yung ating pineapple, yung ating pepperoni. And iba-iba yung toppings na nilagay natin guys kasi para maraming flavor, parang 4-in-1 siya guys. Meron tayong Hawaiian, meron tayong pepperoni, at saka yung ating may sobrang giniling kanina, niluto ko lang siya. Then naglagay lang ako dito ng konting olive oil at saka ng oregano. Ayan, olive oil guys ay option na lang yun, pwede naman kahit wala na. I-bake lang natin ito guys ngayon ng mga 10 minutes hanggang sa mag-melt na yung cheese sa ibabaw. May natira pa tayong burger sauce guys, kaya nilagay ko na siya dito sa ibabaw ng ating lettuce para mas masarap at mas juicy siya guys kapag kinain na natin siya mamaya. Ilagay na rin natin yung ating burger patty dito sa ibabaw ng ating lettuce. Ayan, nakita nyo ba yung cheese guys? Hindi siya nag-melt, kaya mamurahin na kasi ito, kaya ganun siguro yung quality niya. Pero okay lang yan guys, wala namang problema kasi magme-melt pa yan kapag nilagay na natin yung ating pizza layer kasi mainit naman ito. And ayan, ito na yung ating pizza burger. Ayan, tingin pa lang guys, nakakatakam na at nakakagutom na siya tingnan. Ganito din yung feeling ko guys nung nakita ko siya sa Facebook na dumaan sa speed ko ay sobrang nagutom at natakam ako, kaya gumawa tayo, why not? Marunong naman tayong gumawa ng dough at syempre madali lang din naman yung mga toppings, ilalagay lang din naman yan at saka yung patty, titimplahan mo lang naman yun. So, kayang-kaya na natin gawin ito sa bahay guys. Pag nag-crave tayo ng pizza at saka ng burger, ayan, pinag-isa na natin siya at saka isang slice lang guys, busog na tayo dito. Kaya perfect ito pang merienda guys. Kapag ito yung merienda nyo, hindi na kayo magdi-dinner kasi sobrang nakakabusog siya at mabigat siya sa tiyan. Ayan, kitang-kita nyo naman yung loob guys, napaka-juicy niya at yung cheese, ayan. Again po, pwede kayong gumamit ng mga melted or yung madaling mag-melt na cheese, yung mga quick melt, kung pangbenta nyo siya para makaless tayo ng costing natin. Pero kung may budget naman tayo, syempre pag tayo lang kakain sa bahay, gawin na natin special para masaya lahat. Ayan, nakikita nyo ba yung mga sauce niya sa loob guys? Ayan. Kaya kung nag-crave ka sa pizza na at the same time nag-crave ka din ng burger, eto na yun guys, gawin mo na sa bahay at napakasimple lang niyang gawin at napakasarap nito guys. SRP pala nito guys, pwede natin siyang ibenta ng 650 to 700 pesos. Kasi yung dito sa amin na nabili ko guys, 570 lang siya, pero 9 inches lang yung size nun. At saka hindi ganito ka-generous yung filling at saka toppings niya. Pero mas maganda kung mag-costing pa rin po tayo kasi hindi po tayo pare-pareho ng mga sangkap na gagamitin. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.